Hello mga sisi, mga tol! Welcome back muli sa aming channel. Okay, for today's video, pag-uusapan natin kung paano ka ba magre-ready, no, sa pag-uwi mo sa Pilipinas nang wala nang balikan. Gusto nyo yun? Kung gusto nyo yun, gusto ko rin yun. Shoutout nga po pala sa mga bago nating subscriber. Ayan, thank you very much po at sa lahat po ng mga nagsishare ng ating mga videos. The word for good to all of us OFWs is not an easy to say. Ito yung word na punong-puno ng doubtfulness, thinking, imagining. But this word for good, we simply define happiness and freedom. Naniniwala ba kayo doon, mga sisi, mga tol? Aminin man natin o hindi, siyempre gustong-gusto talaga natin mag-for good na. Pero hindi mo alam kung paano sisimulan. A lot of connotation na kapag ka umuwi ka sa Pilipinas, naku, mahirap sa Pilipinas. Mahal ang mga bilihin sa Pilipinas. Hindi ka aasenso sa Pilipinas. At ang mas ridiculous na narinig ko, no, ikaw ay malulosyang sa Pilipinas. Kahit ilang taon pa tayo manatili sa abroad, tayo pa rin ay uuwi at uuwi sa Pilipinas. Ang tanong ko sa inyo mga sisi, mga tol, kung halimbawa ba nag-abroad ka, kailangan ba talaga abutin ka ng 70 years old bago ka mag-for good? Dahil sa mga maling connotation na naririnig natin, no, sa mga kapwa natin OFW about nga sa ating bansa. So ano ang gagawin natin? Kahit na gustong-gusto na nating umuwi, okay, mananatili ka na lang din dito hanggat may magbibisa pa sa'yo. Sure, why not? Diba? So, hanggang sa ang ilan ay inabot na talaga ng katandaan. Okay, so, ang nangyayari, uuwi sila sa Pilipinas, wala na silang lakas. Okay, ano ba yung mga dapat natin paghandaan? Kung halimbawa mag-for good tayo or mag-stay na tayo sa Pilipinas, dapat meron kang bala. Ayan, hindi po bala ito ng baril o bala ng kanyon, ha? Kundi ito ay ipon. Okay, hindi naman natin dapat paghandaan ng sobrang laking ipon, mga sisi, mga tol, para makapag-for good ka na. Kung ang pera mo ay kaya na makapagpatayo ng kahit na small na business mo, ayan, pwedeng-pwede ka na pong magsimula. Okay, mga sisi, mga tol, kailangan sa abroad pa lang, nag-iisip na kayo kung ano yung dapat nyong gagawin. Kung ano ba yung gusto nyo talagang gawin kung halimbawa magpo-for good na kayo. Kasi hindi naman po pwede na kung halimbawa nasa Pilipinas na kayo, doon pa lang kayo makakapag-isip, diba? Pero, kung halimbawa gusto nyo ng negosyo, nasa abroad pa lang kayo, dapat pinag-aaralan nyo na yan. Alam nyo, ang pagnenegosyo pala ay hindi pala ganun kadali din. Hindi pala ganun kadali na iisipin mo lang na basta magkaroon ka lang ng profit is magiging successful ka na. So, marami rin palang dapat pag-aralan. So, dapat alam mo kung paano i-market ang iyong negosyo. At kung sino ba yung target ng customer mo. Ganun po pala yun. Okay, so minsan, pinag-aaralan ko yung mga bagay na yan dahil nga, yan po yung gusto kong start, no, sa Pilipinas. Kahit na maliit na business. Basta nag-generate ng income, bakit hindi? Okay, isa sa mga napuna ko, no, sa mga OFW na umuwi ng Pilipinas is bumabalik pa rin sa abroad. Alam nyo kung bakit? Andun din po kasi yung ego o yung pride na bakit ako magsisimula magnegosyo or magtitinda-tinda? Galing nga akong abroad. Diba? Yun po kasi yung iniisip nila na sasabihin ng kapitbahay nila, ayan, mga kapitbahay na chismosa, ay si ganito galing ng abroad, nagtitinda na lang ng fishball. Aba, why not, diba? Kung ang fishball mo naman ay talagang ang sarap ng sauce, bakit hindi tatangkilikin niya ng mga mamamayan na nasa inyong bayan? Diba? So, para sa akin, ang pag-i-start ng small business ay hindi yan masama. Kundi dapat nga maging proud ka dahil kaya mong tumayo na kahit nasa Pilipinas ka. Kaya nga yan ang sinasabi ko, bago kayo mag-for good, isiping mabuti. No? Isiping mabuti kung ano ba talaga yung gusto nyo. At syempre, meron kayong abilidad. Kung halimbawa na marunong kayong magkupit ng buhok, okay, why not na mag-put up kayo ng kahit na maliit sa bahay nyo, ng barber shop, diba? So, basta nag-generate ng income yan, walang problema po yan. Kung halimbawa man na marunong ka mag-nail gel, maglagay ka ng karatula sa labas ng bahay mo para malaman ng mga kapitbahay mo na marunong ka pala mag-nail gel. So, syempre, is generates income na naman, di ba, mga sisi? At syempre, kung marunong ka rin naman magluto-luto, kagaya ng mga chili garlic, mga bagoong alamang na yan, mga sukang pinakurat,
Ayan, so start tayo. Hindi yung lagi na lang kasi ang isip natin is mabubuhay na lang tayo habang buhay sa pag-a-abroad. Siyempre, napakasarap din naman na kasama rin natin habang tayo nagbi-business is kasama natin ng ating pamilya. Lalo na, di ba, na matagal rin naman tayo nag-abroad. So, siyempre, medyo babawi rin naman tayo sa mga anak natin. Kahit sabihin na natin, nagkaroon na sila ng mga anak, nagkaroon na sila ng mga asawa. Pero iba pa rin po talaga yung nandoon kayo at kasama po nila. Gusto nyo yon? Siyempre, alam ko, gustong-gusto nyo yun. Okay, isa ito, no, kung bakit ayaw ng iba na mag-for good. Dahil, kung halimbawang nasa bahay na nga naman sila, is isipin pa nila ang bayad sa wifi, electricity, at saka sa tubig. Ayan. So, iniisip nila kung paano nga naman nila mababayaran yan. Kaya nga, ang sabi ko sa inyo, put up a small business, start a small business na alam nyo mag-generate ng income at hindi na kayo matatakot na magbayad ng mga bills nyo. At syempre, dapat pag nag-for good ka, wala ka na rin iniisip na pinapaaral. Patapusin mo muna ang mga anak mo bago ka mag-for good. Ayan. So, syempre, malayang-malaya ka na niya dahil wala ka nang iisipin dahil ang mga anak mo is napatapos mo na. At syempre, kung halimbawa napatapos mo na, kahit papaano sila na rin ay magkakaroon ng mga sarili nilang mga trabaho. So, hindi mo na sila isipin pa. Kundi sarili mo na lang ang isipin mo, lalo na kagaya na sinabi ko, kung meron kang abilidad sa pagluluto, pwede ka rin magtinda sa harap ng bahay mo ng mga breakfast, di ba? Kagaya ng mga pansit, palabok, spaghetti, lugaw, ayan. So, basta marangal na trabaho. So, hindi po yan nakakahiya, lalo na kung nag-i-start ka pa lang naman sa maliit, di ba? At syempre, kung gusto mo na mag-for good talaga, dapat ay debt-free ka or wala kang utang. Alam nga namang mag-for good ka na meron ka pang isipin na utang. Ay, di, ano na ang mangyayari sa buhay mo ngayon yan? Eh, wala ka pa nga, hindi ka pa nag-i-start, di ba? So, paano ka makakabayad? So, dapat uuwi ka ng Pilipinas na wala kang kaliwat kanan na utang. Kundi bayaran mo muna yung mga utang mo bago ka mag-for good. At syempre, kung ikaw ay nagpa-plan na talaga na mag-for good, iwasan mo muna yung mga liabilities. Okay, so ano ba itong mga liabilities? Ito yung mga sinasabi mong deserve ko to. Ayan. So, dahil nga sa deserve mo, pagod ka sa trabaho, 1 month mo nga namang kikitain yung pera mo na sinasahod mo, andyan yung pagkasahod, bili ng kung ano-ano, bili ng bag, bili ng mga damit, bili ng mga sapatos, ng mga pantalon, ng kung ano-ano pa. Nako, Jai, dapat ipon muna. Saka na lang po mo sasabihin yung deserve mo kapag ka ikaw ay nakapag-for good na at meron ka ng ipon. Doon mo na masasabi na ikaw ay makakapag-relax na, ikaw ay meron ng time freedom, di ba? Meron ka ng happiness sa buhay mo kahit papaano. So, doon mo masasabing yun yung tinatawag na deserve mo. Kasi kung dito pa lang sa abroad, yung sahod mo wala ka nang ginawa, kundi bili ka na ng bili ng mga liabilities mo na hindi mo naman yan mabebenta, no? Pwede mabebenta mo yan sa mura ng halaga kasi free love na yan. So, hindi na po yan talaga sasabihin mo na same na price na nabili mo. Mas magandang unahin nyo yung asset. Ano ba yung asset? Ayan. So, kung halimbawa, no, na merong property malapit sa inyo at kaya nyo naman bilhin yun, gawin nyo po yun paupahan. Ayan. So, pag uwi nyo, sitting pretty na lang kayo, every month, may inaantay kayong income mula sa pinarentahan nyo. O, diba? Para isa sa napakagandang asset na napili nyo. At isa sa asset, no, na dapat nyo rin bilhin. Ayan. So, mag-ipon kayo ng mga pambili nyo ng gold. Ayan. Dahil ang gold is tumataas po ang presyo niyan. Lahat ng mga sinabi ko is mapapalo nyo. Ready ka na mag-for good. Okay, being an employee. Sino nga ba yun? Tayo yun. Tayo yung mga nagsisilbi sa ating mga employer kapalit ng pera. Tayo yung mga employee na nagpupuyat kapalit ng pera. Pero bakit mo pagyayamanin pa ang iba kung kaya mo naman pagyamanin ang sarili mo? So yun nga yung sinasabi ko na hanggat bata tayo, hanggat kaya pa natin na magsimula sa ating munting negosyo, umuwi na tayo. Kesa uuwi tayo na uugod-ugod na hindi na natin kayang simulan kung ano yung dapat nating simulan. Taasan mo pa yung pangarap mo. Huwag yung puro na lang pag-a-abroad yung iniisip mo.
taasan mo pa ng konti yung pangarap mo na alam mo makakatakas ka na sa pag-a-abroad, na magkakaroon ka na ng time freedoms para sa sarili mo, na magkapag-isip, hindi lamang dahil sumusunod tayo palagi sa ating mga employer. Kapag nakapag-negosyo tayo, kahit simple lang, tayo ang boss doon, tayo ang may hawak ng ating mga oras. Kung gusto nating magpahinga dahil napapagod tayo, makakapagpahinga tayo, di ba? Kung gusto natin na gagala tayo, makakagala tayo. Yan yung sinasabi ko na bakit natin pagyayamanin ang iba kung kaya natin pagyamanin ang mga sarili natin. Maniwala ka sa sarili mo na kung meron kang abilidad, meron kang talent, simulan mo na yan. Mangarap tayo na makasama na natin ang ating pamilya. Ayan, sa mga ready mag-for good dyan, good luck sa ating lahat. At syempre sa mga hindi pa handa mag-for good, tapusin nyo muna yung mga obligasyon or responsibility nyo sa pamilya nyo bago mag-for good. Dahil kung hindi pa kayo tapos sa responsibility nyo, mahihirapan kayo. Kaya mas maganda na tapusin nyo muna, clear everything, ayan, bago tayo mag-for good. At syempre kung nagustuhan nyo ang video ito, please don't forget to subscribe. At syempre click nyo rin ang bell button para palagi po kayo manonotify sa mga next na video namin ito. Ayan. So see you again on the next vlog. Bye bye! Living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days.